Isang pinagpalang umaga po. Araw ng linggo po ngayon. Nakakaisang buwan at 3 araw na tayo na naka-lockdown. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat sa atin. Ngayon po ay 3rd Sunday na ng April. Thank you kay Lord for sustaining us sa pag-iingat niya sa atin sa mga nakaraang linggo. Salamat sa Panginoon sapagkat siya ay tapat sa atin. Patuloy lang po tayo sa prayer, pag-aaral ng salita ng Diyos, knowing that God is in control. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Patuloy tayong kumapit sa Panginoon. Mga kapatid, matatapos din ito. At sama-sama tayong magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Kahit na lockdown, pwede pa rin tayo mag-serve kay Lord. Pwede pa rin nating ibahagi ang mabuting balita sa pamamagitan ng Facebook o ng email. Gawin po natin yung mga paraan na pwede nating gawin para patuloy na ma-share ang mabuting balita sa mga tao. Tayo po sandaling manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa linggong ito. Thank you, Lord, for another day you have given us. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord. We will be glad and we are glad indeed. Salamat po sa patuloy na buhay at lakas kasama ang aming mga pamilya. Maraming salamat, Lord, for all your provision, for all your protection to us. We are so grateful kasi ikaw po ang aming Ama. We are so grateful na kinakalinga mo kami, Lord. Thank you so much. Panginoon Diyos, patuloy ka pong mangusap sa amin as we study your word, as we worship you, as we adore you. Speak to us, Lord. Change our hearts. Make us more like you, Lord Jesus. Thank you, Father. We bless you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, pag-aralan natin yung perseverance. Kasi napapanahon nito Napakahalaga na meron tayong perseverance. Ang hirap niyang bigyan ng kahulugan sa Tagalog. Parang hindi sapat yung isang salita para siya mailarawan. So, I come up with this sentences. Perseverance. Ito po ay pagtitiyaga, pagtitiis, na may paninindigan, hindi nagagapi o natitinag, pananatiling tapat sa gitna ng pagsubok, kahirapan, pasanin at mga hadlang. Matatag na paninindigan sa Diyos habang buhay at magpakailanman. Napakahalaga po bilang mananampalataya na tayo ay marunong mag-persevere. Meron tayo ng masasabi natin na virtue of perseverance. Ang perseverance po ay galing sa Greek word na hupomone. H-Y-P-O-M-O-N-E. Hupomone. Ano po yung idea na gustong o nakapaloob sa hupomone or perseverance? Ang idea na nakapaloob dito ay number 1, energetic resistance. Number 2, steadfastness under pressure. And number 3, endurance in the face of trial. When you say energetic resistance, hindi ka lang nakatayo at hinahayaan mo lang na ikaw ay tulak-tulak, parang ganon. Kundi energetic resistance. With energy, nire-resist mo yung pressure na iginagawad o ibinibigay sa'yo. Steadfastness under pressure. Pagiging matatag,
hindi nagagalaw, immovable sa ilalim ng pressure o merong nangyayaring pagdiin, pag may force na pinepress ka pero nananatili kang nakatayo at hindi ka nagagalaw. And endurance in the face of trial. Kaya mong manatili, hindi ka lang basta nananatili, natatapos mo, nagtatagumpay ka sa harap ng pagsubok. Mas i-discuss pa natin yan more. It is closely linked with the idea of hope. People who don't know how to persevere o hindi nagpe-persevere, they are also the people who have no hope. Walang pag-asa. Ang definition na binigay ni Merriam Dictionary is this: perseverance, continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure, or opposition. The action or condition or an instance of persevering. Synonym niya is steadfastness. So ito yung kahit na mahirap, kahit na ang daming opposition, hindi ka tumitigil. Nagpapatuloy ka, you exert effort. Okay? Hindi ka lang nakatayo na walang ginagawa. No. It is a continued effort pa rin. Mayroon ka ring energy na inilalabas. Ang meaning ng steadfast, firmly fixed in place, immovable. Yan, immovable. Hindi mo siya magagalaw. Not subject to change. Firm in belief, determination, or adherence. Loyal. Yun yung definition niya. Hindi mo siya mababago. Kung ang shape niya ay circle, kahit na anong gawin mong pag-mold sa kanya, mananatili pa rin siyang circle. Isa rin sa similar na word is endurance. Endurance means the fact or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. Denoting or relating to a race or other sporting event that takes place over a long distance or otherwise demands great physical stamina. Kumbaga kahit na natatagalan, hindi ka sumusuko. Hindi ka nang hihina. Para bang, eto na, malapit ang finish line. Tapos, nang hina ka, hinimatay ka. Hindi. Hindi ganon yung perseverance. Nananatili yung lakas mo. Hindi nagbabago. Sa kabila ng pukpok, paglamog sa'yo, or kung ano-ano nang ginawa sa'yo, but you remain the same. And you press hard also. Okay? Hindi nagbago o hindi ka nang hina. Nanatili kang tapat, matatag at hindi natinag. Yun yung perseverance. Makikita natin yung illustration yan sa 2 Corinthians 4, 8 to 10. Tignan natin sa Tagalog Bible. 2 Corinthians 4, 2 Corinthians 4 verses 8 to 10. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit hindi tuluyang napapatay.
Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Dito makikita natin yung pinagdaanan ni Pablo. Si Pablo is also a good example na Kristiyano na nag-persevere. Dumaan si Pablo sa maraming mga pagsubok. Halimbawa, nag-preach siya ngayon. Pinagbabato siya. Nahimatay siya. Pero, mamayang konti, nagising siya. Preach ulit. Hindi siya natinag. Hindi siya nagdalawang isip na itigil na lang. No. With the same energy, bago siya nabato at nahimatay, nung siya ay nagising, parehas lang, hindi siya nanghina. Tuloy pa rin ang paglilingkod sa Panginoon. Ang dami nang nangyari sa kanya Kinulong siya. Natuklaw na siya ng ahas. Ilang beses siyang na-shipwreck. May mga panahon na wala siyang makain, wala siyang mainom, pero hindi nagbago ang pananampalataya niya sa Panginoon. Hindi niya kinwestiyon ang Diyos sa mga pagsubok na pinagdaanan niya. Alam niya na kailangan niyang pagdaanan ng mga ito. Tatanggapin niya at tanggap niya. Gusto nga niya kasi sa pamamagitan daw noon, nakakabahagi siya ng paghihirap na ginawa ni Kristo para sa atin. Napakaganda ng perseverance at napakahalaga na magkaroon tayo nito. Lalo na ngayon na dumadaan tayo sa ganitong krisis, hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Hindi pwede. Napakahalaga na tayo ay maging matatag, hindi matitinag, mananatiling tapat, lumalaban, hindi nakikipaglaban na suntukan, kundi courageous, strong in our faith in God. Yung lakas na hindi nanggagaling sa atin, kundi sa Panginoon mismo. Tignan natin yung maraming instances sa Bible na nagpapaliwanag ng perseverance. Ginamit ni Paul yung salitang perseverance as a noun sa Romans 5 verse 3 to 4. Makikita natin dito yung crucial importance ng perseverance sa paglago sa pagitan ng justification at ng muling pagbabalik ng Panginoon. Tingnan natin yung Romans 5. Let's begin with verse 1 to 3. Romans 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang looban ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Pero ito yun, hindi ka dapat mainis sa kahirapan o sa suffering na tinitiis mo dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Okay, yung English is perseverance. Ang ginamit ng Tagalog ay pagtitiyaga. Tignan natin muna yan sa English ha. Romans 5 verse 3. Sabi rito, not only so, but we rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Paano ka magkakaroon ng perseverance? Pag dumaan ka sa suffering, titiisin mo yon. Pag dumaan ka sa, ano yung Tagalog niya? Kahirapan.
Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Again, yung pagtitiyaga sa Tagalog na yon ay perseverance. Therefore, perseverance is produced pag nailalim ka or napagtagumpayan mo yung suffering. Okay? Because we know that suffering produces perseverance. So kahit yung mga kahirapang tinitiis natin, may layunin yon. Kasi sa pamamagitan nun, matututo tayong magtiis. Magkakaroon tayo ng gift of perseverance. Magkakaroon tayo ng virtue of perseverance. Hindi tayo magkakaroon nun kung hindi tayo dadaan sa kahirapan. Matuto tayong magtiis. Sufferings produces perseverance. Marami mga Kristiyano ang ayaw ng suffering. Yung suffering na tinutukoy dito, hindi naman yung sakit. Yung suffering na pagsubok dahil naglilingkod ka sa Panginoon, pine-persecute ka, kinaiinisan ka, inaaway ka, nilalayuan ka ng mga tao kasi nakakakilala ka na sa Panginoon. Yun yung sufferings Yung mga pagdadalamhati o kahirapan dahil sa pagiging kaisa natin sa Panginoon. Walang exempted sa ganon, mga kapatid. Hindi pwede nga ayoko ng sufferings. Gusto ko lahat ng tao kaibigan ko. Gusto ko magko-compromise ako para hindi magagalit sa akin ng mga tao kahit na ayaw ni Lord gagawin ko. Oops. Hindi pwede. Kung ang Panginoon ay nilait-lait, hindi sinunod, hindi pinakinggan, mangyayari di sa atin yon. And that's part of our sufferings na kailangang pagdaanan, mapagtagumpayan para lumabas o maproduce yung perseverance, pagtitiyaga. Kapag ayaw mo ng sufferings o kaya naman tinatakbuhan mo ang sufferings, hindi ka magkakaroon ng perseverance. Napakahalaga ng perseverance. Tuloy natin Verse 3 ulit, Romans 5:3. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character. And character produces hope. Nakikita natin yon, sequence yun Kapag hindi mo kayang magtiis, ayaw mong mag-suffer for Christ, hindi ka magkakaroon ng pagtitiyaga or perseverance. Pag wala kang perseverance, hindi ka rin magkakaroon ng character. Yung asal o ugali na katulad ng kay Kristo. Pag wala ka ng character, hindi ka rin magkakaroon ng hope. Wala kang pag-asa. Ang dali mong ma-down, ang dali mong ma-discourage kasi ayaw mo ng suffering. Gusto mo maganda lang ang buhay, masaya, masarap, madali, easy life. Mga kapatid, hindi ganon. Part of Christian life na may sufferings. Sufferings in connection to our faith in God. At kailangan nating pagdaanan yon para mamunga o mag-produce ng perseverance. Kaya maraming mananampalataya ang walang hope kasi ayaw nila ng suffering. Ayaw nilang magtiis. Hindi sila matututong magtiyaga. So dito nakita natin na connected nga ang perseverance sa hope. Napakahalaga na magkaroon tayo ng perseverance. Kasi kapag wala tayong perseverance, hindi rin tayo magkakaroon ng
character. Napakahalaga ng character. Yung iyong asal or ugali, nababago yun eh. Minomold yun ng Panginoon. Being transformed. Natatransform yun as we remain true, loyal, faithful to God. Immovable. Kahit na may sufferings. Kahit na may pagsubok. Kahit na may mga troubles. Mahalaga na mapagtagumpayan natin. Kasi doon mapoproduce yung perseverance. Nabanggit din ni Paul sa, ito yung connection nung Romans, meron siyang isa pang katulad sa James 1, 3-4. Yung Romans is the text in James 1, verses 3 and 4. Tingnan natin yan. James 1, verses 3 and 4. Start na lang tayo sa 1:1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. So in trials na yan yung sufferings. Sabi ni James, ituring daw nating dalisay na kagalakan yan. Pure joy. Kapag tayo ay haharap ng mga pagsubok na iba't ibang klase. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Okay? Yung pagsubok ng ating pananampalataya ang siyang magpapaunlad o magdadala ng perseverance sa ating buhay. Kapag walang pagsubok, hindi madidevelop ang perseverance sa atin. Kaya sana wag nang parang, Lord, gusto ko lang puro blessing lang ayoko ng mga trials, Lord Ang trials ay hindi curse. Sabi dito ni James, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Pure joy. Bakit? Because you know the testing of your faith develops perseverance. Maraming mga Kristiyano ang hindi lumalago sa pananampalataya kasi ayaw nila ng mga trials. Ayaw nila na nasusubukan yung pananampalataya nila. Pag nasusubukan yung pananampalataya nila, nangihina sila. Ayaw nilang sumunod. Hindi nila gustong magtiis. Kaya hindi sila nagkakaroon ng perseverance. Verse 4, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kapag hindi ka nagkaroon ng perseverance, hindi ka magmamature sa iyong pananampalataya. Napakahalaga po nun. Ayaw mo ng pagsubok, ayaw mo ng sufferings, kaya hindi ka nagkakaroon ng perseverance. Kaya hindi tumatatag o nag-grow ang pananampalataya mo. Walang mananampalataya na hindi dadaan sa trials. Hindi pwede yun. Kasi yung faith mo, doon makikita kung dalisay, kung puro, kumbaga sa ginto. Pag dumaan ka na doon sa trials. Kapag ayaw mong dumaan sa trials, kumbaga idadaan ka pa lang sa trials, give up ka na, tumalikod ka na kay Lord, o kaya nag-compromise ka na, ay hindi ka magpo-produce ng perseverance. Ibig sabihin, hindi ka mababago, hindi ka lalago, hindi ka magmamature, hindi madidevelop sa'yo yung Christ-like character. Hindi rin uusbong sa puso mo
ang pag-asa. Napakahalaga ng perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete. Pag meron ka na ng perseverance, gagawa pa yan sa'yo. Okay? Meron pang mangyayari. The Lord is working continually para ikaw ay lumago. Kailangan matapos ng perseverance yung work niya sa buhay mo para ka mag-mature. Pag hindi niya natapos, paano ka magmamature? Pero may dinagdag pa nga dyan si James eh. Tignan natin sa verse 12. Sabi dito sa verse 12, Blessed is the man who perseveres under trial, because when he had stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Okay? Napakaganda. Kailangan meron ka talagang perseverance para yung crown of life mabibigay sa'yo. Tignan natin sa Tagalog yan. James 1 verse 12. Santiago chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. So kailangan malagpasan mo yan, mapagtagumpayan mo. Yung perseverance na yan, matapos niya yung gampanin niya sa'yo para ka mag-mature. At sa pamamagitan din yan, litin natin, blessed is the man who perseveres under trial. Nanatili ka eh. Hindi ka sumuko. Hindi ka nawala ng pag-asa. Nanatili kang matatag. You stood on your ground. You resist yung mga temptation. Nagtagumpay ka under trial. Anong mangyayari? Bibigyan ka o makakatanggap ka ng crown of life that God has promised to those who love Him. So mahalaga yon. Ang bawat nangyayari sa ating buhay ay masasabi nating mga pagsubok or examination or testing of our faith para magkaroon tayo ng perseverance. Kailangang matutunan natin ang perseverance. Hindi tayo manghihina o kung manghina ka man, makakabangon ka. Hindi ka mananatiling manghina. Kumbaga, hindi ka napabagsak o na-knockdown. Minsan, makaramdam ka ng panghihina pero you did not give up. You again stood up. And this time, you stand firm. Pag sinabing perseverance, hindi yung nakatayo ka pero lampa ka. Hindi. Perseverance. You stood firm. At hindi ka basta nakatayo lang na parang defensive ka lang. No. Gumagawa ka rin ng effort. You resist the devil. You resist temptation. Okay? Matatag ka na nakatayo at lumalaban. Hindi sumusuko. Immovable, hindi ka magagalaw. You stay the same in your faith, in your loyalty to God. Those who persevere show their confidence in God's goodness and care. Their sense that God loves them. That is important motivation. Yung kaya ka nagpe-persevere, kaya ka nananatiling matatag, malakas, kasi yung confidence mo ay nasa Diyos. Alam mo na hindi ka niya pababayaan. Alam mo na siya ang nagbibigay sa iyo ng lakas
Alam mo na mahal ka ng Panginoon and He fight the battle for you. Doon ang gagaling yun hindi sa self-confidence mo. Your confidence is God. Makikita rin natin sa Timothy. Sinabihan din ni Pablo si Timothy na mag-persevere. Tingnan natin yan. 1 Timothy 4:16. Sundan niyo po ako sa inyong Biblia. Gamit ko po yung NIV. 1 Timothy 4:16. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them. Because if you do, you will save both yourself and your hearers. Tingnan din natin yung Tagalog niyan. 1 Timothy 4:16. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Kasi kapag sinabing nag-persevere ka, hindi ka sumuko, hindi ka nag-give up, hindi ka rin nag-give in sa temptation o sa tukso, hindi ka napalayo sa Diyos, kundi nanatili kang malakas, matatag, at hindi natinag ang iyong pananampalataya. Mahalaga yun. Mahalaga na manatili kang tapat sa Panginoon. He who remains faithful till the end will be saved. Siya na manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Hindi pwedeng 1 taon ka lang na natiling tapat kay Lord, tapos nung next year lumayo ka na kay Lord, nag-backslide ka na. Ay, hindi ganon. Kailangan manatili kang tapat sa Panginoon. So, pinapaalala ni Pablo kay Timothy yung halaga ng perseverance. Timothy is called to persevere with respect to his duties as a leader in the church. His persevering will result in personal reputation, being saved, and the people to whom he ministers attaining salvation. Makikita ng mga tao na tunay ngang ikaw ay ligtas kasi nanatili kang tapat sa Panginoon. At sila din ay mai-encourage na manatiling tapat sa Diyos kasi nakita ka rin nila na leader nila na nanatiling tapat sa Panginoon. Yun yung gusto ko sabihin ni Paul. Hindi pwedeng gusto mo maging leader pero hihina-hina ka. Every time na may trial sa'yo o may temptation, nag-give in ka sa temptation, nahuhulog ka. Hindi ganon. As a leader, maipakita mo sa mga tao na nagtatagumpay ka. Hindi lang for a show, kundi sa sarili mo talaga. Alam mo na nanatili kang tapat sa Panginoon. You have persevered. You have overcome. Hindi ka nag-fall. Hindi ka nakilos nung trials. Hindi ka nakilos nung temptation. Hindi ka nahulog sa kasalanan. Kundi napagtagumpayan mo ito. Kasi ikaw ay nanatiling tapat at hindi natinag sa iyong pananampalataya. You have resisted temptation in the name of Jesus. At ikaw ay nagtagumpay. Mahalaga yun. Manatili kang ligtas. At yung mga tumitingin sa iyo na tinuturuan mo ay mananatili ring ligtas kasi nakikita kanila na pinagtatagumpayan mo rin ang mga tukso. Nagiging mabuti kang halimbawa sa kanila. So being a Christian, napakahalaga na nun. Lalo na kung leader ka pa. Kung meron kang dinidisciple. Kasi kapag ikaw ay nahulog sa tukso, pati yung mga dinidisciple mo, napaka-posible ring malayo sa Panginoon. Kasi nakita kanilang nahulog sa tukso. So yun yung bilin ni Pablo kay Timothy. Mag-persevere ka, magtagumpay ka, upang sa ganoon,
ligtas ka. At yung mga sumusunod sa'yo na tinuturuan mo, ay mananatili ring ligtas kasi nakikita nila na ikaw ay nananatiling tapat sa Panginoon. At yung mga ibang points natin siguro next time na lang. So napakahalaga nito mga kapatid. Hindi ka magkakaroon ng perseverance, hindi yan madidevelop sa'yo kapag hindi mo mapagdaanan at mapagtagumpayan yung mga trials, sufferings, hardships, temptation. Kailangan mapagtagumpayan yan. Okay? Para ma-produce o ma-develop yung perseverance sa iyo. Pag meron ka ng perseverance, tatapusin ng perseverance yung kanyang work in you para ikaw ay mag-grow, mag-matured sa iyong pananampalataya. Sa panahon ngayon na may crisis, napakahalaga na manatili tayong tapat sa Panginoon. We resist temptation. We resist yung mga evil things na hindi sa Panginoon. Hindi natin pwedeng tanggapin yung mga bagay na mali. Kailangang i-resist natin yon. Manatili tayong tapat sa Panginoon. Hindi tayo matitinag ng anumang sitwasyon. Hindi dahil sa magaling tayo, mga kapatid. Yung ating lakas, yung ating confidence ay nasa Panginoon. Nasa Kanyang salita. Sa Kanya nagmumula. Hindi sa atin. So stop muna tayo dyan kay Timothy. Lahat tayo gusto ni Lord na maging Timothy. Meron din tayong i-disciple. Pero habang wala ka pang hinahawakan na i-disciple, disciplein mo yung sarili mo. Pagtagumpayan mo with the strength of Christ in you. Diba sabi nga sa Philippians, I can do all things through Christ who gives me strength. Hindi sa sarili mo, kundi dahil kay Kristo. Pag mapagtatagumpayan mo ang lahat ng trials, temptations, sufferings, dahil kay Kristo. Manatili kang tapat sa Kanya. Huwag kang susuko, huwag kang mag-give in sa temptation. Stand on your ground, stand on your faith. Resist the temptation. Merong energetic resistance against temptation and against the works of the enemy. Not by might nor power, but by my Spirit, says the Lord. Kapatid, pare-pares tayo na may pinagdaraanan ngayon. Hindi lang tayo na mananampalataya, kundi ang buong mundo dahil sa sitwasyon ngayon. Huwag tayong matinag. Patuloy lang tayong manalangin, sumampalataya sa Diyos na ang Diyos ay may ginagawa na. Meron na Kaya huwag tayong bibitaw. Persevere. We will overcome by the blood of the Lamb. We are more than conquerors through Jesus Christ our Lord. Amen? Hallelujah. Sige po, sa oras na ito, tayo ay manalangin. Amang Banal, salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan ngayon. Yung kahalagahan ng perseverance, pagtitiyaga, pagtitiis, pananatiling tapat, naninindigan, energetic na nagre-resist sa mga gawa ng kaaway, hindi sa aming lakas, kung hindi sa lakas na ibinibigay mo po sa amin. Ama, tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng perseverance. Para magkaroon kami ng perseverance, kailangang malampasan namin ang mga sufferings, ang mga trials. And we know, Lord, sabi mo nga po, hindi mo kami bibigyan ng mga pagsubok na hindi namin kaya. Ikaw din ang magbibigay sa amin ng lakas para kami magtagumpay. Ikaw din ang gagawa ng escape way, ng exit, para kami makalabas victoriously sa lahat ng pagsubok o sa anumang anyo ng sufferings, trials, and temptation.
Help us, Lord. Pagpalain mo po ang aking kapatid na nakikinig ngayon. Idaloy mo po, O Diyos, ang lakas na nagmumula sa iyo patungo sa Kanya. In the name of Jesus. Help us, Lord, to persevere. Lalo na sa panahon na ito. Hindi kami manghina, kundi patuloy kaming lumakas at manindigan sa aming pananampalataya. Dahil ikaw ang aming kalakasan. Salamat po, Ama. Maluwalhati ka po sa aming buhay. Salamat, Lord, sa linggong ito. Patuloy kami, Lord. We are looking forward na darating na rin yung Sunday na kami ay sama-sama physically na magpupuri, sasamba sa iyo at makikinig ng iyong mga salita at dadali namin yung aming mga tithes and offerings sa iyong templo. Maggagala kami for the victory you have given us. We will celebrate in your presence. Thank you, Lord. Kahit ngayon pa lang, thank you, Lord. In advance, thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, na tinapos mo na, Panginoon, napagtagumpayan mo na ang COVID-19. You have overcome, Lord Jesus, and so are we. Maraming salamat po, Ama. Patuloy mo pong ipaunawa sa amin na ikaw ang aming lakas. Hindi kami dapat mag-rely sa aming sarili. Sa iyo dapat kami palaging mag-rely. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kaligtasan. You are everything to us. We worship you. We bless you. We honor you. Almighty God, we adore you. Sa iyo po, Ama, ang kataas-taasang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus at sa pakikisa ng iyong banal na Espiritu. Ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Amen.